I believe na sooner ay sasabihin niya kung ano man yung participation nila, kung ano yung katotohanan. Meron tayong effort para sana maging state witness siya at sabihin niya na lahat kung ano yung nalalaman niya. Hindi pa rin alam ng Criminal Investigation and Detection Group kung saan matatagpuan ang nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. At dahil matagal nang walang proof of life, aminado ang CIDG na maliit na ang tsansa na matatagpuan itong buhay. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Romeo Karamat Jr., umaasa na lamang silang makukonsensya at magsasalita si Jeffrey Ariola Magpantay, driver ng pangunahing suspect, at isisiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay sa insidente. Lahat tayo, there is a good side of ourselves. Lahat tayo may konsensya. Hopefully, Magpantay will turn state witness dahil nga nag-waive na nga siya, nag-sign na siya ng waiver para sa kanyang pagkakakulong. Hinikayat din ni General Karamat ang dalawang suspect na sumuko na. Itong dalawang suspect natin, bago po mahuli ang lahat, ako ay nakikiusap, you could be an state witness para gumaan kung ano man yung kasalanan nyo. So, I advise them na pumunta sa CIDG office at pakipagtulungan sa investigasyon na ginagawa regarding dito sa Camilon case. Bagamat naniniwala ang opisyal na hindi tatakas o lalabas ng bansa ang pangunahing suspect na si Alan De Castro dahil lalong titindi ang pagdududa na guilty ito sa krimen. Nakikipag-ugnayan na rin aniya ang CIDG sa Bureau of Immigration upang ma-monitor kung may balak itong lumabas ng bansa. We made already a coordination with the Bureau of Immigration na because we are anticipating that maybe aalis siya ng bansa. We made already the coordination for her departure order para hindi makalabas ang bansa itong main suspect natin. Samantala, ikinatuwa naman ng Commission on Human Rights ang pagkakadismiss sa serbisyo kay De Castro, ngunit kasabay nito, hinikayat ng ahensya ang Philippine National Police na agarang resolbahin ang kaso. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.